Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Ang ating pong gawain ng pulong panalangin ay magsisimula na sa loob ng ilang sandali. Kaya po muli na natin ihanda ang ating mga sarili. Pakinggan po natin ang paanyaya ng mga salita ng Diyos para sa ating pagsamba. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na mangalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. Tayo na't lumapit sa Kanya ay sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo'y ang bayan sa Kanyang pastulan, mga tupang Kanyang inaalagaan. Tayo pong lahat ay sumandali sa panalangin. Panginoon, kami patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa hapong ito na yung pinagpala sa amin. Salamat sa pagkakataon na muli kami ay magkasama-sama sa pamamagitan ng gawain ito upang magpuri at magbigay galang sa iyong banal na pangalan. Naway gabayan mo kami sa mga oras na ito. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu upang magkaroon ng kaayusan ang gawain ito. Nawa ay patuloy namin maramdaman ang kabanalan ng gawain ito at maging sabik na makibahagi dito. Ikaw lamang Ama ang mapapurihan at ang maitaas sa gawain ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-awit at sambitin po natin ang pasasalamat sa Kanyang kabutihan sa ating mga buhay.
po sa ating lahat mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon na ako po ay makapagbahagi ng aking patotoo sa kabutihang ginawa po ng Diyos sa aking buhay. Ito pong nakaraang buwan ay umanaw po ang aking tiyahin sa sakit na neuropathy. Sa loob po ng maraming taon ay amin po siyang nakasama at sa tuwing dadalaw po kami sa kanya ay amin po siyang ipinapanalangin at pinapaalalahan ng laging lumapit sa Diyos. Lagi namin hinihiling na siya ay gumaling at muling maging malakas, ngunit hindi po ito ipinahintulot ng Panginoon. Isang buwan po bago siya nawala, dinalaw namin siya magpipinsan. Magkakasama po kami magpipinsan. Sa aming pag-uusap, sinabi ko sa kanya kung ano ang aking salubin. Humingi po ako ng patawad sa mga bagay na nagawa ko sa kanyang mali. Nabahaginan ko rin po siya ng mga salita ng Diyos. Sa aming pag-uusap, naramdaman ko po sa kanya yung kagustuhan niya mabuhay. Marami pa siyang nais gawin, ngunit hindi na siya pinahintulutan pa ng Panginoon. Sa aming pag-uusap, hindi kaya ko po siya na isuko ang lahat sa Diyos. Pumayag naman siya sa aking pangyayari. Hiniling ko sa kanya na matuto rin siyang magpatawad. Ganon din naman ay matuto rin siyang humingi ng tawad. Noong po siya ay nawala, binigyan po ako ng kapayapaan ng Panginoon dahil hindi ko man po siya lubusang napaglingkuran ay pinahintulot naman po ng Panginoon na masabi ko sa kanya kung ano po yung aking nararamdaman. Gayun din naman, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil may mga bagay siyang ipinaunawa sa akin sa pangyayari nito sa aking buhay. Naunawaan ko na sa ating mga kahinaan, walang ibang makakapagpalaya sa ating kundi ang biyaya at kapag lamang ng Diyos para sa ating mga buhay. Pinatawad tayo ng Diyos upang magpatawad ng ibang nagkakasala sa atin. Gayun din naman, upang humingi rin ng tawad sa mga taong nagawa natin ng hindi maganda. Ito ang paraan ng Diyos upang baguhin ang ating mga puso at tayo'y palayain mula sa mga panakit na resulta ng kasalanan sa ating buhay. Salamat sa Diyos sa kanyang mga pagpapala at biyayang Panginoon. Sa Diyos lamang po ang papurihan. Amen. Narito po ang ating mga ipapanalangin sa oras na ito. Narito po ang ating mga ipapanalangin para sa ating pamahalaan. Pagkalooban ng sapat na karunungan sa pamamahala. Magkaroon ng tamang proseso sa pagsugpo ng korupsyon sa mga sangay ng pamahalaan. Magkaroon ng tamang estratehiya sa pagsugpo ng COVID-19. Makakuha ang pamahalaan ng totoong epektibong bakuna laban sa COVID-19. Narito naman po ang ating mga ipapanalangin para sa ating bayan. Matutong sumunod ang bawat mamamayan sa ipinapatupad na protocols ng pamahalaan sa pagsugpo ng COVID-19. Ipagkaloob sa mamamayan ang pagpapala ng dumami ang nakaka-recover laban sa COVID-19 at patuloy na bumaba ang bilang ng na-infect ng nasabing karamdaman. Magkaroon ng maayos na hanap buhay ang mga mamamayan. Umigting ang pagmamalasakitan. Masugpo ang kriminalidad at magkaroon ng kapayapaan ang bawat komunidad. Tayo pong lahat ay sumandali muli sa panalangin. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na tayo ay magsama-sama muling makadulog sa ating pong Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Tayo po yumuko. Dakilang Diyos na aming Ama, na aming Magulang, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa patuloy na kabutihan at katapatan niyo po sa amin. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na kami ay sama-samang dumulog sa iyo pong paanan. Salamat po, Panginoon, sa gawain ito ng pulong panalangin na kami, O Diyos, ay nakakasama-sama at ito po ay nakakapagpatuloy sa iyo pong biyaya at pagpapala, Panginoon. Panginoon, patuloy po namin na idinadalangin sa iyo sa hapon pong ito.
Panginoon, patuloy po namin idinadalangin sa iyo ang amin pong pamahalaan, ang amin pong bansa. Naway pagkaluban niyo po ng sapat na karunungan ang bawat namumuno sa pangunguna ng amin pong Pangulong Duterte at maging ang kanyang mga gabinete hanggang sa pinakamababang sangay ng amin pong pamahalaan. Tulungan niyo po nawa sila at pagkaluban ng karunungang nabubuhat sa iyo upang mapamahalaan ng maayos ang aming bansa, maging maayos at mapayapa, mapamunuan ang bawat ahensya ng aming pamahalaan at naroon po lagi ang banal na takot sa kanilang puso upang hindi sila magkasala at lagi may pangunguna ng iyong banal na espiritu at maging maayos na po ang aming pamahalaan. Patuloy din po namin na idinadalangin sa iyo, O Diyos, magkaroon din po ng tamang proseso sa pagsugpo ng korupsyon sa bawat sangay ng pamahalaan. Gamitin niyo po ang iyong mga itinayong lider, ang mga mambabatas, na maipatigil na ang lumalaganap na korupsyon na ito sa bawat sangay ng ahensya ng pamahalaan, lalo na sa paglaganap po ng pandemic na ito na marami na pong nananamantala dahil sa kanilang sariling intensyon. Huwag niyo pong hayaan na ito ay magpatuloy pa. Kahabagan niyo po ang aming bansa. Masugpo na ang ganitong ginagawa ng mga taong walang takot sa iyo at ginagamit ang kanilang kapangyarihan sa posisyon. Kayo po ang nakakaalam at nakakakita sa kanila at kayo lang din po ang may karapatang humatol sa mga taong gumagawa ng kasamang ito. Naway magsisi na sila at magbalik loob at magsuko sila ng buhay sa iyo at ang aming bansa ay magkaroon ng maayos na pamahalaan. Panginoon, patuloy din po namin na idinadalangin na magkaroon na din po ng tamang estratehiya sa pagsugpo ng COVID-19 o pandemic na ito na tumataas pa ang bilang dahil sa kakulangan ng kaalaman kung paano ito masusugpo. Pagkaluban niyo po ng karunungan ang namumuno sa ahensyang ito kung paano nila ito mabibigyan ng lunas. Pangunahan niyo po ang mga doktor at mga gumagawa ng mga gamot para sa panlaban sa sakit na ito. Pagkaluban niyo po sila ng karunungan at katalinuhan nagbubuhat sa iyo kung anong nararapat na gamot upang hindi na lumagana pa ang pandemyang ito. Tulungan niyo po nawa ang aming Pangulo at ang katuwang niya sa paghahanap ng totoong panlaban at epektibong gamot at bakuna laban sa COVID na ito. Maging mapanuri po sila sa mga gamot na ito at ito'y maging epektibo at huwag po nila itong gamitin para sa sariling pakinabang kundi ito ay makatulong para panlaban sa lumalaganap na pandemyang ito. Panginoon, tulungan niyo po, O Diyos, na maging maayos na ang aming bansa. Mawala na ang pandemyang ito. Lumalaganap at maging ang lumalaganap din pong karahasan. Tulungan niyo po nawa na maging maayos na ang aming bansa, maging ang ibang bansa. Matuto ng mga tao na magsisi at magbalik loob sa iyo at huwag manangan lagi sa sariling karunungan, kundi laging sa iyo humingi ng gabay at karunungan upang sa bawat gagawin, ito'y maging maayos at matagumpay. Panginoon, marami pong salamat dahil ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago at ikaw ang Diyos na sa amin ay patuloy na gumagabay at siyang nagpapala. Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong idinadalangin sa iyo na may pagsamo at pasasalamat. Kayo po ang patuloy na magpala, tumugon, Panginoon, sa amin pong mga panalangin. Sa iyo po, O Diyos, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila sa natatanging pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Tayo pong manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat sa hapong ito na kami ay patuloy mong sinasamahan. Salamat sa aming pamilya na ikaw ang laging naandyan at patuloy na gumagabay, O Lord God. Salamat din po sa aming bansang Pilipinas na alam ko na ikaw ang may hawak nito at dinadalangin po namin na patuloy na pag-iingat sa aming bansa, O Lord God. Dalangin po namin nawa na ang bawat isa ay patuloy na sumunod sa mga pinatutupad na protocol sa aming bansa at maging seryoso ang lahat upang patuloy na mawala o maalis na ang COVID dito sa bansang Pilipinas. Dalangin din po namin na mabilis ang pag-recover ng mga tinamaan ng COVID. Patuloy nawa na lumaba ang bilang dito sa ating bansang Pilipinas, O Lord God. Patuloy na
kagalingan ang aming panalangin po sa kanila, O Lord God. Dinadalangin din po namin na magkaroon ng maayos na hanap buhay ang mga tao at sa mga nawalan po ng trabaho ng dahil sa COVID, nawa po ay makasumpong sila ng trabahong naaayon sa iyong kalooban. Ang aming panalangin din po sa panahon ito ay mas tumibay at patuloy na magmalasakitan ang bawat isa at patuloy na magmahalan, O Lord God. Dalangin din po namin na magkaroon ng kapayapaan ang bawat komunidad na aming nasasakupan. Nawa po ikaw ang sumama sa aming bansang Pilipinas at ang lahat ng ito ay idinudulog namin sa iyo at naniniwala po kami na hindi mo kami pababayaan. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ito ang samot panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang talata kong batayan sa gabing ito ng ating pagbubulay ay makukuha po natin sa aklat ng Mateo, Kabanatang 24, mga talatang 10 hanggang 13. Ito po ang sinasabi dyan. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganat, anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Pinagpala ng ating Panginoong Diyos ang mga talatang ating narinig sa gabi ito. Idagdag niya nawa sa atin ang pagkaunawa. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito. Sapagkat alam po namin na minarapat mo kami ay magkatipon muli sa aming mga tahanan, kasama ang aming mga kapatid sa kanila rin namang mga tahanan sa gabing ito, upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan at mahayag mo sa amin sa gabing ito ang iyong mga salita na siyang magiging gabay at patnubay namin sa araw-araw. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Meron daw pong isang mahusay na swimmer na sumali sa paligsahan. Sa panahon na yon ay gaganapin ang paligsahan sa dagat at mayroon pong partikular na layo na dapat silang lamuin. Bawat may manlalaro ay aalalayan po ng isang bangka upang sa panahon ng aksidente ay maiahon kagad. Sa bawat bangka ay naroon din yung kanilang coach. Nang magsimula pang paligsahan, kumpiyasado po yung manglalangoy na mananalo siya sa labanan. Kung kaya, nang magsimula po ang paligsahan, buong bilis siyang lumangoy at nakita niya yung kanyang advantage dahil nasa unahan na siya, nakikita niya doon sa mga kalaban niya. Ngunit habang siya ay lumalangoy, inabot po siya ng napakatinding pagod na. Napuna po yun ang kanyang coach kung kaya paulit-ulit itong sumigaw na magpatuloy dahil malapit na siya. Ngunit sa kanyang kalooban, hindi na yung instruction ng kanyang coach ang kanyang naririnig, kundi yung kanyang pagod na ang kanyang mataas na konsiderasyon. Iniisip niya na baka binubola lang siya ng kanyang coach para lang magpatuloy siya. Kung kaya sinabi niya sa kanyang sarili, titigil na ako. Sinabi ulit mga kapatid sa kanya ng coach, malapit ka na, malapit ka na, ikaw na ang mananalo. Hindi niya na ito pinaniwalaan. Kung kaya, bigla siyang sumampa sa bangka at umakyat. Nang tumingin po siya sa direksyon na dapat niyang languyin, nakita niya na may 10 metro na lang pala ang kanyang lalanguyin upang maabot ang finish line. Natalo po siya. Napakalangkot, hindi po ba? Marami na ngayon mga kapatid ang mananampalataya na ang turing sa banal na kasulatan ay isa na lamang na simpleng panitikan na magbibigay sa kanila ng aliw doon sa mga talatang nakikita nila na pabor sa kanila. At yung mga talatang hindi pabor sa kanila, ini-ignore po nila. Ayaw nila itong pakinggan. Hindi na itinuturing ng marami ngayon na yung salita ng Diyos
ang siyang final instruction ng buhay. Na bagamat naririnig ng mga nila yung mga salita ng Diyos, ngunit sa kanilang buhay ang kanilang naririnig yung kanilang sariling kagustuhan. Ang ating pong binasa mga kapatid ng mga talatang batayan ng mensahe sa ngayon ay itinutukoy po ng ating Panginoong Hesus tungkol sa darating na panahon. At kung bubulayin po natin, hindi po natin maikakaila na maaari ang panahon na yon ay ang kasalukuyan nating panahon. Bagamat lahat ng scholar ay nagsasabi na ang tinutukoy ng ating Panginoon na panahon ay yung fall of Jerusalem, na kung saan ang templo ay lubusang napulbos at walang natira na bato sa ibabaw ng pundasyon ito. Gayon pa man sinasabi din naman nila na ito'y tumutukoy din sa panahon na ang mga pagsubok na darating ay hindi na halos kakayahin yung kahirapan na ibibigay nito at magiging dahilan ng panglalamig at pagtalikod ng maraming mananampalataya. Sa talatang 6 po, binanggit doon ng ating Panginoon ng ganito. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga bagay na yon, bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo. Which imply na hindi ito kayang maiwasan ng sino man sa mundong ito, kahit ano ang paraang gawin natin. Mangyayari at mangyayari yun. Kung babasahin natin, makikita natin na ang mga detalye ay akma sa ating mga karanasan sa kasalukuyan. Maaaring din po nating sabihin na maaaring nagsisimula na ito sa kasalukuyang panahon. Mga kapatid, ano sa palagay ninyo ang mga tinutukoy na pagsubok sa ating binasang mga talata? Ito po ba ang mga masidhing, kagutuman, o banta sa ating seguridad na maaaring magtulak sa atin na gumawa ng kasamaan? Maaari po. Nangyayari po yan sa kasalukuyan. Ito po ba ay labis na takot? Hanggang sa mawalan tayo ng tiwala sa Diyos? O galit sa kapwa? Galit sa sarili? Galit sa Diyos na magtutulak sa atin upang talikuran ang kalooban ng Diyos at gawin natin ang gusto natin gawin sa ating sarili? Maaari din po. Ito po ba ay ang panlilinlang sa atin na maghahatid sa atin na makalimutan natin ang pundasyon ng ating pananampalataya at matagay tayo sa mga maling aral? Maaari din po, di po ba? Ano man marahil na larawan ng kahirapan na humahamon sa atin upang makalimot? Maaaring ito ay pagtanggap ng maling aral, galit, kabiguan, kawalan, o takot o kamatayan. Lahat kung ito ay may ituturing na banta. Maaaring ito ang maghatid sa atin sa panlalamig at paghiwalay sa Panginoon. Gayon pa man sa ating mga karanasan, dahil palasak natin itong binabanggit at naririnig, meron sa ating mga nangangahas na nagsasabi na sila ay hindi pwedeng matangay ng mga gayong pagsubok ng buhay. Gayon pa man, hindi po ba natin naiisip na maaaring gamitin din sa atin ng kaaway na dyablo ang mga bagay na itinuturing natin napakasimple o minor na mga bagay? Naalala ko po tuloy yung parabola ng ating Panginoong Hesus tungkol sa pusong katiwala. Sinabi ng Panginoong Hesukristo doon sa Lucas 16:10 ang ganito: ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. At ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Naniniwala po akong sinabi ito ng ating Panginoon dahil ito ay tunay na napakahalagang paalaala sa atin. Akala po kasi ng marami dahil maliit na bagay lamang, nakasanayan ng mga kasalanang ginagawa, sa kanyang paningin, mga kapatid, ay walang halaga na rin ito sa Diyos. Kaya na itong ipagwalang bahala ng Diyos.
Sinasabi nga po ng isang manunulat, many people can go to hell because of neglecting the so-called simple things in life. Kalintulad din po naman ito, mga kapatid, ng kasabihan that getting used on doing so-called minor sins cause us to turn away from God. Kung hindi natin kayang maging tapat sa mga simpleng bagay na ginagawa natin, sa tingin natin mga kapatid, kakayanin po kaya natin na maging tapat sa mga mahihirap na bagay? Ang isang konkretong halimbawa nito mga kapatid ay ang ating pagsasagawa ngayon ng pananambahan. Naalala po ba natin na marami sa atin ang hindi nakakarating sa prayer meeting noong wala pa yung COVID. Ngunit ngayon po ay inihatid na sa ating mga tahanan via social media. Mayroon pong hindi pa rin binibigyan ang gawain ito ng panahon. Maging ang ating lingguhang pagsamba, namumonitor po namin sa church. Marami pa din sa atin ang hindi sumasabay sa panahon ng 8 o'clock na pagsamba. Sa kabila na ito ay ginagawa na lamang sa loob ng mga tahanan. Gumagawa pa rin sila ng kanilang gustong gawin. Dahil alam nilang nandoon lang naman yun, babalikan na lang namin. Para bang program sa TV na anytime na pwede mong buksan, gusto mong makita yung pelikula, titingnan mo, wala na sa yung effect ito na hindi mo na tinitignan na banal yung gawain. Kundi isa na lamang na practice na total, napanood ka naman, narinig ko naman eh. Akala natin okay na yun. Hindi na natin itinuturing yung kasagraduhan. Nakalimutan na natin na ito pala ay tipan natin sa Diyos. At yung mismong oras na yun ay pinangakuan pala ng church natin. Tayo bilang church, pinangakuan natin sa harap ng Diyos. Mga kapatid, hindi po ba ito indikasyon ng pagsasanay ng sarili na magpabaya sa paggawa ng kalooban ng Diyos? Of course, we can have so-called valid reason for neglecting our duties. But no matter what our reason may be, neglecting our covenant means taking God for granted, means unfaithfulness. Pagkatapos, makakaya po kaya natin sabihin sa harap ng Diyos na yung mabibigat ng pagsubok ay magiging tayong tapat? Hindi po kaya mga kapatid, lalo tayong magkakaroon ng rason kung bakit hindi natin kayang gumampan o kung bakit hindi natin kayang magpatuloy. Mga kapatid, ang ating gawain ng pagtitipon sa araw ng Miyerkules at Linggo ay mga napakasimpleng gawain. Napakagaan gawin. Ngunit yung magaan na yun na gawain ay pinangakuan natin bagay na yun sa Diyos bilang iglesia. Tandaan po natin. At yung mga ito ay banal. Ituring natin itong banal. At maingat po natin itong sundin at gawin. Sinabi sa atin ng ating Panginoong Jesus sa Lucas 16:10. Uulitin ko po. Ang mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Kapatid, ang responsibilidad na ibinigay sa atin ng Diyos ay napakalaking bagay. Haharap tayo sa mga hamon na mabibigat. Ngunit habang hindi po tayo humaharap sa hamon na mabibigat, tanong po natin sa sarili natin, tapat po ba tayo sa mga simpleng pinagagampanan sa atin ng Diyos? Sa atin pong pananalangin sa gabing ito, pagbulayan natin ang mga bagay nito. At kung nakikita po natin na tapat tayo sa harapan ng Diyos, magpasalamat tayo
ng banal na Espiritong gumagabay sa atin ay naririnig natin. Itong pasalamat natin yung sa Diyos. At kung sakaling hindi po tayo nagiging tapat at nakakalimutan tayo, kapatid, ihingi natin ito ng tawad sa Diyos at baguhin natin ang ating kultura na mag-iitong kulturang makadiyos. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. At narito naman po ang ating mga ipapanalangin para sa ating iglesia. Pagpalain at patuloy na pagyabungin ang pagmamalasakitan at pagkakapatiran. Pagpalain at palaguin ang bawat ministeryo katulad ng Pulong Panalanginan, Children's Sunday School, Youth Ministry, at Sunday Worship. Mailayo ang bawat pamilya sa anumang uri ng karamdaman at pagalingin ang mga nasa banig ng karamdaman. At narito naman po ang ating mga ipapanalangin para sa misyon ng ating iglesia. Patuloy na pagpapala para sa paaralan ng PLDA. Maging epektibo ang mga pamamaraan ng pagbibigay ng edukasyon, pagmamalasakit ng bawat kawani, karunungan at katalinuhan sa pamamahala at patuloy na maging lugar ng ebanghelismo. Patuloy na paghahanda sa gawaing misyon ng Barangay Kaisuyo na ihanda ng Panginoon ang puso ng mga taga-Kaisuyo, magkaroon ng sapat na pinansyang kakayahan ng iglesia at ihanda ang buhay ng mga kapatid na susuguin sa gawain. At ang huli po, patuloy ang pag-iingat, pagpapala at pagsama ng Panginoon sa ating mga kapatid sa ECCP Osorio. Tayo po ay muling manalangin. Tayo po ay magpatuloy sa pananalangin. Patuloy po naming inilalapit sa iyo ang aming pong iglesia na patuloy niyo po kaming pagpalain at turuan mo po kami na mas pagyabungin namin ang pagmamalasakitan at pagkakapatiran. Ibind mo po kami ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Magkaroon kami ng malalim na pananampalataya sa iyo at maranasan ng bawat isa sa amin ang pag-asa na nagmumula sa iyo. Pinagkakatiwala ko din, O Diyos, sa iyo ang mga gawain ng iglesia. Ang prayer meeting, salamat po sa gawain ito, sapagkat kami ay malayang nakakalapit at nakakapanalangin sa iyo. Ang Children's Sunday School, salamat din po sa gawain ng mga bata na ito, bagamat hindi namin sila nakakasama. Ang gawaing ito nawa ang maging tulay ng pagpapala sa mga bata. Gayon din, Ama, ang youth ministry at Sunday worship service. Itago mo, O Diyos, sa iyo pong likuran ang bawat anak mo na gagamitin sa bawat ministeryong pinagkatiwala mo sa amin. Higit, hindi, O Diyos, ang aming mga kahinaan ang mangibabaw, kundi ang pagsama mo at ang katagumpayan ng mga gawaing ito. Idinadalangin ko din po sa iyo ang bawat pamilya, bawat miyembro ng iglesia, na ilayo mo po kami sa anumang uri ng karamdaman. Ang pag-iingat, pagpapala at pagsama mo po aming Diyos ang aming dalangin sa bawat mga pamilya ng iglesia. Pinagkakatiwala din po namin sa iyo, O Diyos, ang amin pong mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, ang amin pong Brother Alex, Sister Ditas, Brother Efren, Sister Elfie, Brother Nelson, Sister Marley, Brother Jerry, Sister Marieta, Brother Ernesto, Sister Emmy, Sister Edith, Brother Rick, Sister Luz, Sister Olive, Sister Elsa, Brother Manuel, Sister Deli at Sister Diling. Ipatong mo aming Diyos ang iyong makapangyarihang kamay sa kanila at itunghay ang iyong banal na mukha. Batid mo po ang sitwasyon ng kanilang mga katawang lupa. Ang aming pong dalangin ay kagalingang nagmumula sa iyo, ang pagpapala at pagsama sa kanila pong mga buhay. Purihin ka aming Diyos, dakilain ka po sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito ay sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Amen. Patuloy po tayong manalangin. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Diyos, sa inyo ng pananalangin. Amin pong idinadalangin ang Biblical Adel Academy. Salamat sa paaralan na ito na ginagamit ninyong instrumento upang maihatid sa mga estudyante, guro at iba pang staff ang iyong mabuting balita.
Patuloy po na mabuksan ang kanilang puso at diwa sa iyong magandang layunin na nais niyong ipangyari sa kanilang buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po sa buong school year na naroon ang inyong pagsama, karunungan at maayos na pamamahala sa pamunuan ng school. Patuloy niyo pong samahan ang paaralan na ito sa susunod na school year upang mas lalo pong maging epektibo ang kanilang makabagong pamamaraan ng pagtuturo sa panahon na ito. At patuloy na maging lugar ito ng iyong ebanghelismo at daluyan ng pagpapalang espiritual upang marami po ang tumanggap at makakilala sa Panginoong Hesus. Amin rin pong idinudulog sa iyo ang pagmimisyon sa lugar ng Kaisuyo. Dalangin ko po ang kahandaan ng espiritualidad ng mga lingkod mo na gagamitin sa pagmimisyon sa pangunguna ni Pastor Marlon, kapatid na Kenneth at Ate Gina. Patuloy na palakasin niyo po ang kanilang pisikal na aspeto at lalong higit ang kanilang pananampalataya sa iyo. Mabuksan din po ang puso ng mga tao sa lugar ng Kaisuyo at tanggapin nila sa kanilang puso ang iyong mga salita. Kayo rin po, O Diyos, ang magpala sa pinansyal na aspeto na gagamitin sa pagmimisyon. Dalangin po namin ang paglago at paglawak palalo ng iyong mga gawain sa labas ng iglesia. Amin rin pong idinadalangin sa iyo ang mga kapatid namin sa Osorio. Patuloy na pagpalain po ang kanilang mga buhay, higit ang kanilang espiritual, na patuloy na maranasan nila ang iyong dakilang presensya, ang iyong pag-iingat, proteksyon sa araw-araw. Madama nila ang patuloy na pagsama ng banal na espiritu sa kanila. Kayo rin po ang patuloy na sumama at mag-ingat kay Pastor Adam. Salamat po, dakilang Diyos. Nananampalataya po kami na ang aming panalangin ay nakaabot sa iyong trono ng biyaya. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa natatanging pangalan lamang ng aming pong Panginoong Hesus. Amen and amen. Maglaan pa po tayo ng ilang sandali para ipanalangin ang ating mga pamilya.
sama-samang awitin ang awit ng pagtatalaga. I would be true, for there are those who trust me. I would be pure, for there are those who care. I would be strong, for there is much to suffer. I would be brave, for there is much to dare. I would be brave, for there is much to dare. I would be friend of all the foe, the friendless. I would be giving and forget the gift. I would be humble, for I know my weakness. I would look up and laugh and love and lift. I would look up and laugh and love and lift. I would be prayerful through each busy moment. I would be constantly in touch with God. I would be tuned to hear His slightest whisper. I would have faith to keep the path Christ trod. I would have faith to keep the path Christ trod. Sa pagtatapos po ng ating pong gawain sa gabi pong ito, samahan niyo po ko sa pangwakas na panalangin. Iyuko po natin ating pong mga ulo. Manalangin po tayo. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong banal na pangalan sa gabi pong ito, sa natapos po namin gawain. Sa aming pong pagsasama-sama, pagpupuri, pagpapasalamat at pananalangin sa iyong pong banal na pangalan, at ganoon din po aming pong pakikinig na iyong pong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na pagsama niyo po na iyong pong Espiritu. Salamat dahil naranasan po namin ang iyong pong biyaya, ang iyong pong pag-ibig, ang iyong pong pagkilos, at patuloy na kalakasan ng Espiritu. Na bagamat kami nga po ay hindi magkakasama sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, patuloy mo kaming pinagkaisa sa aming pong mga tahanan, na kami po, Panginoon, ay magsama-sama upang patuloy, Panginoon, na lumapit po sa iyo, at patuloy, Panginoon, na magkaisa sa aming pong pananalangin ng aming mga espiritu, Panginoon, upang patuloy po na humingi sa iyo po, Panginoon, at patuloy na idulog sa iyo ang aming pong mga kahilingan. Nananampalataya kami po, Panginoon, na anuman ang mga bagay na aming pong nasambit ng aming mga labi, Panginoon. Sa pagsasama-sama po namin na ay naroon po ang aming pong ganap na pagtitiwala, Panginoon, ng iyong pong pagtugon, ang iyong pong ipagkakaloob sa bawat panalangin na binigkas, Panginoon, ng iyong pong mga anak.
Salamat, Panginoon, sa lakas na iyong pong banal na Espiritu po, Panginoon. At sa lakas, Panginoon, ng patuloy, Panginoon, na pananampalataya na ipinagkakalob niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat din po sa mga kapatid na walang sawang nagbibigay po ng panahon upang patuloy, Panginoon, na makipagkaisa, Panginoon, sa iyo pong banal na gawain. Patuloy mo pong ibigay ang iyo pong mapagpalang kamay, Panginoon, sa iyo pong mga anak, Panginoon, na patuloy na naroon, Panginoon, ang katapatan, Panginoon, para po sa iyo. Tunay nga po, O Diyos, na nalalaman mo po ang laman ng aming puso't isipan, Panginoon. Anumang, Panginoon, mga bagay na amin pong hindi nabanggit, na amin pong mga kahilingan, na nanampalataya kami, Panginoon, na kayo po ang Diyos. Nakakaalam ng lahat ng bagay, Panginoon, na kayo po ang magkakaloob, Panginoon, ng amin pong mga pangailangan. Salamat po sa inyo. Salamat din po sa iyo pong banal na presensya, na patuloy nga po na ito ay nahayag, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos, na patuloy na kumikilos at gumagawa, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Sa gabing ito, O Diyos, loobin niyo po na patuloy po na ako ay maging karapat-dapat na magbanggit po, Panginoon, na iyong pong banal na pagpapala sa iyong mga anak na umaasa po, Panginoon, para po sa inyo. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo na walang kapintasan at na may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian, sa isang Diyos na ating Panginoon sa pamagitan ng Panginoon natin, sa Kanya ang kalwalatian, kadakilaan, kapurihan at kapamahalaan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen.